Posible namang magpaulan pa rin ang habagat hanggang bukas. Ang update sa lagay ng panahon mula kay Bien Manalo. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Krising, ay patuloy pa ring uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Huling namataan ang Bagyong Krising 655 km west ng Itbayat, Batanes at patungo na ito sa katimugang bahagi ng mainland China. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng maulap na panahon ang habagat sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa western portion ng Luzon, Central Luzon, Ilocos Region, Southern Luzon, western section ng Visayas at maging sa Metro Manila. Inaasahan din ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, bahagi ng Zamboanga Peninsula at sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat ang mga residente mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas naman, mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan. No? Wala na po itong Ilocos Region, pero posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Pangasinan. Lalong-lalo na po, no? Asahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales, Bataan at gayon din sa Occidental Mindoro, habang yung mga nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite at Batangas ay makararanas naman ng up to 50 to 100 na mga millimeter of rain. Ibig sabihin po nito, posible yung mga landslides and mga flash floods, particular na sa mga bahaging ito ng ating bansa. Nakataas pa rin ang gale warning o pag-alon sa mga karagatan ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales at Lubang Island dahil pa rin sa epekto ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Krising. Kaya pinag-iingat ang mga sasakyang pandagat sa paglalayaga. Wala namang nakikita o namomonitor na namumuong low pressure area ang Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible nila pa rin magkaroon ng bagyo sa mga susunod na araw o linggo at inaasahang 2 hanggang 3 bagyo pa ang maaring pumasok sa loob ng PAR ngayong Hulyo. Samantala, itinaas na sa first alarm ang Marikina River kung saan umabot na sa 15 meters ang water level. Ibig sabihin, pinaghahanda na sa paglikas ang mga residenteng naninirahan malapit sa ilog. Pinapayuhan din sila na tumutok sa updates ng Marikina City Rescue 161. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.